Lakad-takbo ang ginawa ni Celine nang makalabas ng bahay asyenda. Kanina na makitang malakas pa rin ang buhos ng ulan, ay sandali lamang siyang nag-atubili. Hindi kailangang sabayan niya ang ulan, makalayo lamang sa mga kamay ni Dominic. Hindi pa siya lubusang nakakalayo nang marinig ang ugong ng sasakyan. Tiyak na hindi siya nito hahayaang makaalis ng asyenda. Pagkatapos ng nangyari, syempre, hindi malayong akalain ng lalaki na isusumbong niya sa may kapangyarihan ng ginawa nito sa kanya. Ngunit ang magsumbong sa mga otoridad, ang pinakahuling naiisip niya ng mga sandaling iyon. Wala siyang ibang hangad kundi ang makapagtago. Ang iba pang nararapat gawin ay saka na lamang niya pag-iisipan. Pinilisan niya ang pagtakbo nang marinig ang papalapit na ugong ng sasakyan. Sa pagnanais na wag makita ni Dominic, ay lumihis siya sa kalsada at tinalunto ng damuhan. Ngunit bago pa siya makalayo, ay tinamaan siya ng liwanag ng headlight at kasunod nooy huminto ang sasakyan. Otomatikong napalingon ng dalaga at nakita niya ang bulto ni Dominic na patungo sa kinaroroonan niya. Abot ang kaba na nagpatuloy sa pagtakbo ang dalaga. "Celine, come back!" Narinig pa niyang sigaw ng lalaki na sinundan ng malakas na kulog. Nang gumuhit ang kidlat at tumama sa sanga ng puno, mahigit 10 metro lamang ang layo kay Celine, ay napatili siya at nanlalambot ang mga tuhod na napaluhod sa putikan. Sa pag-aakala marahil ni Dominic na may nangyaring masama sa kanya, ay muli nitong isinigaw ang kanyang pangalan. Napahagulhol si Celine at nagpilit tumayo. Malapit na si Dominic at aabutan na siya. Kailangan niyang magmadali, ngunit lumulubog ang kanyang mga paa sa putik, kaya hindi niya magawang tumakbo pa. Minsan pang gumuhit ang kidlat, at sa muling pagkadapa niya sa damuhan, ay malalakas na bisig ang nagbangon sa kanya. "Nahihibang ka na ba? O gusto mo nang mawala?" Galit na tanong ni Dominic nang iharap siya. "My God, hindi ka iilaga ng kidlat, alam mo ba? Bitiwan mo ako, napakasama mo, hayaan mo na ako mawala. Dahil sa ginawa mo'y para na rin akong binawian ng buhay." Galit na tugon ni Celine. Humahalo ang luha sa tubig ulan na tumatama sa mukha niya. "Kung ano man ang ginawa ko sa'yo, ay nakahanda akong panagutan." Anito at nagbaba ng tono. Ang pagkakonsensya ay malinaw na mababakas sa mukha nito. Sa tindi ng galit ay sinundok ni Celine ang binata at pinagkakalmot. Hindi na suot ni Dominic ang pang-itaas dahil sa magmamadali kanina, kaya agarang nagmarka ang mga kuko ng dalaga sa balat niya. "Stop it, Celine! Stop it!" Saway nito at hinawakan ang mga kamay ng dalaga. "Nakahanda akong pakasalan ka, bukas na bukas rin. At ngayon wala ka ng pagpipilian, kundi ang tanggapin ng alok ko." "Hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi kita mahal." Histerikal na bulalas ni Celine. "But I love you so much, na pati ang pagkakaiba ng tama at mali ay nakalimutan ko na." "Pinilit mo ako. Ginamit." Ani ang isang-isang binigkas ang sinabi. "Napakawala mong puso, Dominic. Paano mo nagawa sa akin to?" "Please, halika na. Sa bahay natin pag-usapan to. Nasa open field tayo at anumang sandali maaaring tamaan ng kidlat. Hindi ko gugustuhin may mangyaring masama sa'yo." "Pabayaan mo na akong mawala." Nanlulumong pakiusap ni Celine. Pilit kumawala sa pagkakahawak ng lalaki at pasalambak na naupo sa damuhan. "Gusto ko nang mawala. Ano ang mukhang iaharap ko kay Andre? Hindi na ako malinis." "Malinis ka, Celine. I admit, nung unay inakala kong may namamagitan na sa inyo ni Andre. Ngunit kagabi napatunayan kong nagkamali ako. Buo ka nang maging akin ka." "I hate you. Hindi ko pinangarap na ibigay sa iyo ang aking sarili, maliban sa lalaking pinakamamahal ko. At si Andre yun. Pero sa ginawa mo, tsak na mawawala na rin siya sa akin. Alam ko, hindi na niya ako matatanggap pagkatapos ng nangyari. At kasalanan mo to. Kasalanan mo." "Kasalanan akong kasalanan. At nakahanda akong pagbayaran kung kasalanan ngang may tuturing ang mahalin ka." "Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo mga pangarap namin ni Andre. Napakasama mo." Hindi nakaimik si Dominic sa bindang na iyon ng dalaga. Pagkat totoo, alam niya sinira niya ang buhay ni Celine, maging ang mga pangarap ni Andre nang kunin niya ang dalaga, at napakalaki ng kasalanan niya sa dalawa.
Ngunit magsisiman siya sa huli. Hindi na maibabalik sa dati ang lahat. Kaya kinakailangang harapin na lamang niya ang mga dapat gawin. "Let's go, please." Pakiusap ni Dominic at inalalayan sa muling pagtayo ang dalaga. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na ito tumutol pa. Kahit ng buong ingat na buhatin niya ito, pabalik ng sasakyan. Animo tulalang patuloy lamang sa tahimik na pag-iyak si Celine. Nagtatagis naman ang mga bagang ni Dominic at halos mamuti ang mga kamao sa higpit ng pagkakahawak sa manibela. Matapos ihinto ang pick-up sa driveway, ay mabilis na bumaba si Dominic at lumigid sa passenger seat upang alalayan ng dalaga. "Kaya mo bang maglakad?" Buong pag-aalalang tanong niya kay Celine nang buksan ang pinto sa tapat nito. Hindi umimik ang dalaga, ni tumingin sa kanya. Matapos humugot ng isang malalim na buntong hininga, ay nagpasya siyang buhatin ito papasok sa bahay. Hindi tumutol si Celine, at kahit napabor sa kanya ang pananahimik ng dilagay, nagtaka pa rin siya sa biglaang pagbabago ng reaksyon nito. Mula sa pagiging marahas, ay naging maamo at sunod-sunuran sa kanya. Pagpanhik sa taas, ay sa kwarto niya itinuloy ni Dominic si Celine. Diretso sa banyo, kung saan itinapat niya ang kanyang mga sarili sa shower, habang yakap ang dalaga. "Mahal na mahal kita," bulong niya, habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng dalaga. Ang mukhang iyon, ang nais niyang makita pagising niya sa umaga, at bago matulog sa gabi. Kahit habang buhay na pagsilbihan niya ito, ay okay lang sa kanya. Mapatawad lamang siya ng babae at matutunang mahalin sa bandang huli. Pagkatapos linisan si Celine, ay sinuotan niya ito ng roba at binuhat. Inilapag lamang niya ang dalaga sa kama at lumabas ng kwarto. Nang magbalik ay dala na niya ang mga damit nito. Nakatulala pa rin si Celine habang binibihisan, at kung kanina ikinatuwa niya ang hindi pagtutol ng dalaga sa bawat gawin niya, ngayon ay hindi na. Nagsimula na rin siyang mabahala sa kawalan ng reaksyon nito nang pilitin niyang kunin ang atensyon ng dalaga sa pamamagitan ng pagkaway sa tapat ng mukha nito. "Celine." Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at pilit kinakausap. Nang wala pa ring reaksyon ng dalagay, napilitan siyang sampalin ito. Sa lakas ay halos mapabiling ang mukha ni Celine. "Ah?" Wari namang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog si Celine. Napatitig ito kay Dominic. At nang muling ma-realize kung ano ang nangyari, ay napahagulhol ng iyak. "Celine, patawarin mo ko. Nagawa ko lang yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Gusto kong mapag-isa. Iwanan mo ko." Anang dalaga. "No." Ani Dominic. Nangangamba siya sa maaaring gawin nito sa sarili. Oras na mapag-isa. "Please leave me alone." Bulalas ni Celine na nandidilat sa galit ang mga mata. "Ayaw kitang makita. Namumuhi ako sa'yo." "Celine." Gumuhit ang pait sa mga mata ng lalaki. "Hindi ko magagawang mag-isip kung narito ka, Dominic. Kaya hayaan mo muna ako." Matapos tansyahin ang niloloob ng dalaga, ay napasunod si Dominic na iwan ito. Lumabas siya ng kwarto, ngunit hindi siya umalis sa tapat ng pinto upang agad na madamayan ng dalaga sakaling gawa nito ng masama ang sarili. Si Celine ang mapag-isay humahagulhol na isinubsob ang sarili sa kama. Hindi pa rin makapaniwalang nangyari sa buhay niya ito. Kapalit ng ginawa ni Dominic ay ang alok na kasal. Ngunit ganoon lang ba iyon kadali? Na matapos nitong alisin ang kanyang iniingatan, ay maitatama lang ng kapirasong papel ang ginawang kasalanan? At si Andre, paano niya sasabihin sa binata na hindi na siya malinis gaya ng inaasahan nito? Tanggapin pa kaya siya ng nobyo sa kabila ng lahat? Makalipas ang mahabang sandali, ay muling bumukas ang pinto. Nag-angat ng mukha si Celine at nakita niyang pumasok si Dominic. Tila noon lamang niya napansin na hindi pa nakapagpapalit ng damit ang lalaki. Hindi siya kumibo at hinayaan nitong magbihis. Maya-maya ay naramdaman niya ang papalapit na yabag nito. Pumiksi siya ng haplusin ng lalaki ang kanyang buhok. Pabalikwas na bumangon at lumayo rito. "We need to talk." Ani Dominic, na diretsong tumitig sa mga mata ng dalaga. "Sa ayaw at sa gusto mo'y, kailangan nating mag-usap." Hindi umimik si Celine at ibinaling sa malayo ang paningin.
Hindi niya makokontrol ang sarili kung sasalubungin niya ang tingin ng lalaki. Narinig niyang humugot ito ng malalim na buntong hininga. Nakahanda akong panagutan ang ginawa ko sa'yo. Pakakasalan kita. Paano kung hindi ako pumayag? Either you accept my offer or file a case against me. It's your only choice. Pinag-isipan ni Celine ang sinabi ni Dominic. Tama ito. Dalawa lang ang kanyang pagpipilian. Ang pakasal dito o ide-demanda ang lalaki. Walang ibinigay na sagot si Celine kay Dominic. Nasa state of shock pa rin ang dalaga at walang kapasidad na magdesisyon. Nagkulong siya sa guest room buong maghapon ng araw na iyon. Kahit ano ang pakiusap ni Dominic, ay hindi siya tumikim ng pagkain. Maging ang mga bulaklak at prutas ay binabaliwala niya. Hindi siya basta-basta mapapasunod ng mga panunuyo nito matapos ang mangyari. Tiniis niya ang gutom hanggang sa gumabi. Hindi tumigil sa pag-iyak kahit mugtong-mugto na ang mga mata. 7:00 nang ipanhik ni Nanay Martha ang hapunan niya. Hindi umimik ang matanda, ngunit mababaka sa mukha na may nalalaman na ito sa pangyayari. O kumain ka na, maghapong walang laman yung tiyan mo, baka magkasakit ka. Anito at inilapag ang tray sa ibabaw ng night table. Narinig ni Celine nang magpawala ito ng malalim na buntong hininga. Hindi marahil nakatiis. Naupo ito sa gilid ng kama at hinarap siya. Ay, hindi ako makapaniwalang magagawa ni Dominic na pilitin kang makuha. May halong awang pahayag nito. Ipinagtapat niya sa akin ang ginawa niya sa iyo at hindi raw kayang dalhin ang kanyang konsensya. Kung inutusan niya kayo para kausapin ako, nagsasayang lang kayo ng panahon, Nanay Martha. Ani Celine sa malat na boses. Hindi ko kinakampihan si Dominic at lalong hindi ko sinasabing tama ang kanyang ginawa. Pero naiintindihan ko na ang isang tao ay nakakagawa ng mga bagay na mali sa ngalan ng pag-ibig. Pag-ibig? Kasakiman, Nanay Martha. Alam na alam ni Dominic na may plano na kaming pakasal ng kapatid niya. Pero pinilit pa rin niya ang gusto niya. Ginamit niya ako para lamang maagaw kay Andre. Kinuha, Nanay Martha. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung pag-ibig pa rin bang matatawag yun. Hindi nakaimik ang matanda. Iwanan niyo na muna ako. Gusto kong mapag-isa. Pakiusap niya. Ibinaling sa malayo ang paningin. Muli na namang nagunahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Iginalang ni Nanay Martha ang kahilingan ng dalaga. Bago tuluyang lumabas, ay ginaga pa muna nito ang kamay niya. Nang mapag-isay muling nahiga si Celine. Nung una'y hindi pinansin ang pagkain at sinikap na ituon sa iba ang paningin. Ngunit masarap ang amoy ng inihaw na baboy at atsara at mukhang katakam-takam ang sopas. Parang bigla siyang nakaramdam ng gutom. Bumangon siya nang hindi na makatiis at hinarap ang pagkain. Bakit nga ba niya gugutumin ang sarili sa pagsesentimiento? Higit na kailangan niya ngayon ng lakas para makapag-isip ng mabuti. Kasalukuyan niya ang kinakain ng inihaw na baboy nang may magbukas ng pinto. Nangimi siya nang makita si Dominic sa bungad ng pintuan. Nasa mata ng lalaki ang relief. Alam niya kung anong iniisip nito. Huminto siya sa pagkain at tuluyang nawala ng gana nang pumasok ito at tumayo malapit sa paanan ng kama. Ang mga matay sa kanya nakatingin. I thought pangangatawanan mo na ang hindi kumain. Anito, kamusta na ang pakiramdam mo? Inaasahan mo bang magiging mabuti ang aking pakiramdam pagkatapos ng ginawa mo? May diing sagot niya. Padabog na iniurong ang tray at sinandalang sarili sa headboard ng kama. Matalim ang sulyap na pinukol niya kay Dominic. How she hated the sight of him. Kahit pa nga ang gwapo nitong mukha at maamong parang kordero at wala na kaunti mang bakas ng pangungutya na madalas niyang makita nung una. Natural lamang na magpakita ito ng kabutihan upang pagtakpan ang kasalanang ginawa sa kanya. Sa sitwasyon nila ngayon ng lalaki, nakasalalay sa kanyang mga kamay, ang kalayaan nitong maaaring mawala sakaling piliin niyang ipakulong ito. I don't expect you to feel better after last night. Nagbabakasakali lang ako na baka maaari na tayong mag-usap. Ayoko makipag-usap sa'yo, lalo nang makitang pagmumukha mo. Mas mabuting iwanan mo na muna ako. Kailangan nating makapag-usap sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung ano ang plano mo.
Dapat lang na huwag kang matahimik, Dominic. Galit na bulalas niya at nahilam ng luha ang mga mata. Dahil walang kapatawaran ang ginawa mo. Walang pinagkaiba sa isang masamang tao. Hindi mo ba ako mapapatawad, Celine? Alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Pero hindi ako nagsisisi. Nagawa ko lang yun dahil mahal kita. Ang tanging magagawa ko lang ay itamang pagkakamaling yun. At inaakala mong kasalang makakapagpalubag sa loob ko? Ganoon ba? Aniya sa nanguuyam na tono. Hindi sumagot si Dominic. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya habang kuyom ang mga kamao. Maaari kong buuin ang dangal kong sinira mo nang hindi magpapakasal sa'yo. Alam mo yan. Nakahanda akong harapin ano man ang maging desisyon mo. Kung katapusan ng katapat ng pag-ibig ko'y buong puso kong tatanggapin. Iwan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. Celine. Utang na loob, Dominic. Lumabas ka na. Nagpawala ng isang malalim na buntong hininga ang lalaki bago mabibigat ang mga hakbang na lumabas ng kwarto. Minsan pang napahugulhol sa mga palad si Celine matapos mapag-isa. Magdamag na pinag-isipan ng dalaga ang susunod na gagawin. Habang nanlulumo, napag-isip-isip niyang ang ngayon at bukas ay walang pinagkaiba dahil sa lalong madaling panahon ay kailangan niya magdesisyon. Kung aalis siya ng hasyenda at kalilimutan na lamang ang lahat, ay kailangan na niyang umalis bukas na bukas din. At kung tatanggapin din lang niya ang inaalok na kasal ni Dominic, ay hindi na niya kailangan patagalin pa. Pero ang pagpapakasal kay Dominic ay pakikisama habang buhay sa isang lalaking hindi niya mahal. At papaano na si Andre? Ano ang mukhang iaharap niya sa kasintahan pagkatapos ng lahat? Pumayag kaya si Celine na pakasal kay Dominic? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.